Nagkatinginan sina Leo, Mark, Andrew, Carla at Jenny matapos marinig ang kakaibang boses sa telepono. Hindi nila alam kung paano ito nangyari, lalo pat wala namang signal sa kanilang bahay noong sandaling iyon. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Leo, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o isang babala. Sinong tumawag? Tanong ni Mark habang lumapit sa kanya. Wala, hindi ko alam, sagot ni Leo na tila namumutla. Pero sigurado akong siya yon, yung matanda. Biglang nanlamig ang buong kwarto. Walang gustong magsalita. Lahat sila ay may parehong iniisip. Hindi pa natatapos ang bangungot na sinubukan nilang takasan. Kinabukasan, napagpasyahan nilang magkita-kita sa isang coffee shop upang pag-usapan ang kanilang nararanasan. Si Carla ay hindi makatulog dahil palagi niyang napapanaginipan ang mapulang mata ng aswang. Si Mark naman ay madalas magising sa hating gabi na parang may bumubulong sa kanyang tenga. Si Andrew at Jenny ay parehong may kakaibang pakiramdam sa kanilang bahay. Laging tila may nakamasid sa kanila mula sa dilim. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa lugar na yon, seryosong sabi ni Andrew. Hindi normal tong nararanasan natin. Baka may dapat tayong gawin para matapos na to. Nagdesisyon silang bumalik sa bayan ng San Vicente upang muling kausapin ang mga matatanda. Hindi na sila maaring magpanggap na walang nangyayari. Pagdating nila sa bayan, muling lumapit sa kanila ang matandang babaeng nagbabala sa kanila noon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at takot. Bumalik kayo, nanginginig ang kanyang tinig. Bakit? Hindi ba't nakaligtas na kayo? Gustong naming malaman kung ano ang nangyari roon, sagot ni Carla. Bakit kami tila hinahabol ng mga nilalang na iyon? Ano ba talaga ang sikreto ng falls? Napabuntong hininga ang matanda bago nagsalita. Matagal nang may sumpa ang lugar na iyon. May isang pamilya ng mga aswang na nanirahan doon mula pa noong unang panahon. May mga taong nagtangkang patayin sila, pero hindi sila naubos. Imbes na mawala, lalo lang silang naging malakas. At bawat taong pumapasok sa teritoryo nila ay nag-iiwan ng bakas, isang tanda na hindi madaling mabura. Anong klaseng tanda? Tanong ni Mark. Tingnan ninyo ang katawan ninyo, sagot ng matanda. Nagkatinginan ng magbabarkada bago nila isa-isang sinuri ang kanilang balat. Napasingap si Jenny nang mapansin ang kakaibang marka sa kanyang braso, isang itim na bilog na tila paso ngunit hindi masakit. Sinundan ito ni Carla, Leo, Mark at Andrew. Lahat sila ay may kaparehong marka sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Hindi ito ordinaryong bakas, paliwanag ng matanda. Ang tandang niyan ay palatandaan na kayo ay pagmamay-ari na nila. Isang araw, babalikan nila kayo. At sa oras na iyon, wala nang makakatakas. Nanlamig ang kanilang pakiramdam. Hindi nila akalain na ang kanilang simpleng adventure ay magiging isang sumpang babago sa kanilang buhay. Kailangan nating gawin ang kahit anong paraan para matanggal ito, maring sabi ni Andrew. Ayokong mabuhay na may gantong takot. Tanging isang paraan lang ang alam ko, sagot ng matanda. Kailangan ninyong bumalik doon at tapusin ang hindi natapos noon. Kailangang sunugin ang kanilang pinagmulan. Napalunok si Mark. Ibig niyong sabihin, babalik kami sa falls? Tumango ang matanda. At oras na mapansin nilang bumalik kayo, hindi na nila kayo palalayain ng basta-basta. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila. At sa kanilang isipan, isa lang ang malinaw. Wala na silang ibang pagpipilian kundi harapin ang bangungot na minsan nilang tinakasan. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, isang grupo ng matatalik na magbabarkada ang nagplano ng isang outing. Matagal na nilang pinapangarap ang ganitong bakasyon. Malayo sa stress ng Maynila, malapit sa kalikasan at puno ng saya. 5 silang magkaibigan, sina Mark, Andrew, Carla, Jenny at Leo. Lahat sila ay mahilig sa adventure, kaya nang marinig nila ang tungkol sa isang misteryosong falls sa isang liblib na bayan, agad nilang pinlano ang pagpunta roon. Maaga silang umalis sakay ng kanilang van. Masaya ang biyahe, puno ng tawanan at kantahan. Pagdating sa bayan ng San Vicente,
Nagtanong sila sa ilang residente tungkol sa daan papunta sa falls. Napansin nilang tila may kaba ang mga tao kapag nababanggit nila ang lugar. May matandang babae pang nagsabi, "Huwag kayong magpapagabi ron, mga ihot-iha. Masama ang hangin sa lugar na yon." Pero binalewala nila ito. Inisip nilang tinatakot lang sila ng matatanda sa baryo. Kahit paano, nagdala sila ng maraming pagkain, flashlight at isang survival kit. Mas mabuti ng handa, sabi ni Mark. Makalipas ang 2 oras na paglalakad sa masukal na gubat, narating nila ang falls. Napakaganda ng tanawin, malinaw ang tubig, napapalibutan ng matatayog na puno, at tila hindi pa ito madalas na pupuntahan ng mga turista. Agad nilang tinayo ang tent at nagsimula ng maghanda ng pagkain. Habang nagkakatuwaan, napansin ni Carla ang isang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Parang ungol ng hayop na hindi niya matukoy. Napansin din ni Leo ang mga anino sa di kalayuan, pero inisip nilang baka mga ibon lang o hayop sa gubat. Pagsapit ng dilim, nagdesisyon silang mangambaboy at manok para sa hapunan. Habang kumakain, biglang humangin ng malakas at tila lumamig ang paligid. Doon nila napansin na parang may mga matang nakakamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Napansin din nilang wala na ang mga kuliglig. Tahimik ang buong paligid. Biglang nagtakbuhan ang mga paniki mula sa isang puno dahilan upang mapaigtad si Jenny. "Ano yon?" sigaw niya. "Huwag kayong matakot. Baka natural lang to," sabi ni Andrew, kahit halata rin sa kanya ang kaba. Nagpatuloy sila sa pagkain, pero may napansin si Mark. Ang inihaw nilang karne, parang may bahid ng dugo kahit matagal ng luto. "Parang kakaiba to ah." Sa puntong iyon, lumabas mula sa kadiliman ng isang matandang lalaki. Matangkad, payat at may mahahabang kuko. Nakangiti ito, pero tila may kung anong hindi tama sa kanyang hitsura. "Mga iho, iha, hindi kayo dapat nandito," aniya sa isang malamig na tinig. Nagkatinginan ng magbabarkada. "Bakit po? Hindi po ba pwedeng mag-camping dito?" tanong ni Carla. "Tumabi kayo sa apoy, huwag kayong lalayo," sagot ng matanda. May mga nilalang sa lugar na to na hindi gusto ang presensya ng mga dayuhan. Sa puntong iyon, may narinig silang kakaibang ingay, tila tunog ng lumalagitik na buto. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang isang nilalang na hindi tao. Mahaba ang mga kamay, matalim ang mga kuko, at ang matay pula na parang nag-aapoy. "Aswang," bulong ni Jenny, halos hindi makapagsalita sa takot. Agad nilang hinugot ang dala nilang kutsilyo at flashlight. Mabuti na lang at may dala silang bawang at asin, mga pamana ng lola ni Mark na mahilig sa pamahiin. Pinagtulungan nilang itaboy ang nilalang sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin sa paligid at pagpapailaw ng flashlight. Ngunit imbes na lumayo, mas dumami pa ang lumalabas mula sa kagubatan. Alam nilang hindi sila mananalo sa laban kung magtatagal pa sila roon. Sa tulong ng matandang lalaki, dali-dali silang nag-impake. "Daanin natin sila sa bilis," sigaw ni Andrew. Nagmadali silang tumakbo pabalik sa daan patungo sa bayan habang ang matanda ay nag-iwan ng mga dahon at usok ng insenso upang pigilan ang mga aswang. Halos wala na silang lakas pagdating sa sasakyan. Agad nilang pinaandar ang van, ngunit bago sila umalis, nakita nilang nakatayo sa malayo ang isa sa mga nilalang. Nakangiti, animoy nagsasabing, "Babalik kayo." Pagbalik sa bayan, kinausap nila ang mga matatanda. Doon nila nalaman ang katotohanan. Ang falls na kanilang pinuntahan ay sagradong lugar ng mga aswang. Noon pa man, may mga nawala ng hindi na natagpuan, kaya hindi talaga pinupuntahan ng mga taga roon. Napabuntong hininga ang 5. Swerte silang nakaligtas at mula noon, hindi na sila bumabalik sa mga lugar na hindi nila lubos na naunawaan. Pero kahit lumipas ang maraming buwan, may mga gabi pa ring napapanaginipan ni Carla ang mapulang mata ng aswang sa dilim. Minsan, pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya mula sa bintana. Si Mark naman ay palaging nakakaramdam ng bigat sa katawan tuwing gigising siya, parang may bumibisita sa kanyang pagtulog. Isang araw, nakatanggap si Leo ng hindi kilalang tawag. Nang sinagot niya ito, tanging malamig na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang pamilyar na tinig, mahina ngunit malinaw. "Hindi pa tayo tapos." Napahigpit ang hawak ni Leo sa kanyang cellphone. Alam niyang hindi pa ito nagtatapos.
Napayuko si Jenny habang pinagmamasdan ang kakaibang marka sa kanyang balat. Ramdam niya ang malamig na pakiramdam na tila gumagapang sa kanyang katawan. Lahat sila ay takot, pero alam nilang wala na silang ibang pagpipilian, kundi bumalik sa falls at harapin ang sumpa bago patuluyang maging bahagi sila ng madilim na mundo ng mga aswang. Hindi naging mali ang kanilang desisyon, pero matapos ang matagal na pag-usap, napagkasunduan nilang bumalik sa lugar kinabukasan. Bago sila umalis, binigyan sila ng matanda ng mga gamit na maaring makatulong sa kanila. Mga dahon ng alagaw, isang bote ng langis na may durog na bawang at luya, at isang puting kandila na kailangang sindihan sa gitna ng falls. Sa oras na masindihan ninyo ito, huwag kayong titigil. Sunugin ninyo ang puno sa tabi ng tubig. Doon nakatali ang kanilang kapangyarihan. Pero mag-ingat kayo, hindi sila papayag na basta-basta lang kayong magtagumpay. Paalala ng matanda. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, muling bumiyahe ang magbabarkada patungo sa masukal na kagubatan. Sa pagkakataong ito, wala nang kantahan o tawanan sa van. Tahimik ang lahat, ramdam ang bigat ng kanilang misyon. Pagdating nila sa bungad ng kagubatan, napansin nilang parang mas madilim ang lugar kaysa dati. Wala ni isang tunog ng kuliglig o ibon. Tahimik ang paligid na parabang may nagmamatyag. Habang naglalakad, naramdaman ni Carla ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang bato. Lumingon siya ngunit walang tao. Muli siyang tumingin sa harap, pero sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Guys, may nakatingin sa tin, mahina niyang sabi. Napahinto ang lahat. Napalunok si Leo at inilabas ang bote ng langis at bawang. Huwag kayong magkahiwa-hiwalay. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag kayong tatakbo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalapit sila sa falls, mas lumalakas ang pakiramdam nilang hindi sila nag-iisa. Parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw nila. Pagdating nila sa tabi ng tubig, doon nila nakita ang malaking punong tinutukoy ng matanda. Malalaki ang ugat nito at tila bumabalot sa lupa na parang mga galamay. Dito na yon, bulong ni Andrew. Kailangan nating sindihan ang kandila. Kinuha ni Jenny ang puting kandila at sinubukang sindihan ito, pero biglang lumakas ang hangin at agad itong namatay. Sinubukan ulit ni Mark, pero sa bawat pagkakataon, isang malamig na bugso ng hangin ang pumapatay sa apoy. Doon nila naramdaman ang presensya sa kanilang likuran. Dahan-dahan silang lumingon at sa ilalim ng anino ng mga puno, lumitaw ang mga nilalang na dati nilang pinagtakasan. Mula sa kadiliman, dahan-dahang lumapit ang tatlong aswang. Ang kanilang mga mata ay pula, ang kanilang balat ay kulay abo, at ang kanilang mga bibig ay may mahahabang pangil na parang gutom na gutom. Hindi kayo dapat bumalik, anang isa sa kanila. Isang malalim at malamig na boses ang umalingango sa paligid. Kumabog ang dibdib ni Carla. Anong gagawin natin? Wala nang atrasan, sigaw ni Andrew sabay buhos ng langis at bawang sa lupa sa paligid nila. Agad itong pumula at parang may apoy na saglit na lumitaw. Doon nagsimulang gumalaw ang mga aswang. Isa sa kanila ang sumugod kay Leo, pero agad siyang nakaiwas at sinabuyan ito ng asin. Napasigaw ang nilalang habang nag-iwan ng usok sa kanyang balat. Isa pang aswang ang sumugod kay Jenny, pero bago siya matamaan, itinulak siya ni Mark at pinugahan ng apoy mula sa isang lighter at tuyong dahon ng niyog. Kahit takot, mabilis silang kumilos. Habang pinipigilan ni na Andrew at Leo ang mga aswang, sinubukan ulit ni Carla na sindihan ng kandila. Sa ikalimang beses, sa wakas ay nagningas ito. Agad niyang itinapat sa ugat ng puno, kasabay ng pagbuhos ng langis. Sa sandaling lumapat ang apoy sa puno, isang nakabibinging hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagsimula itong magliyab at sa bawat paggalaw ng apoy, ang mga aswang ay napapaatras, halatang nasasaktan. Malapit na, sigaw ni Mark habang patuloy silang nilalabanan ng mga aswang. Mas lumakas ang apoy at sa wakas, biglang lumindol ng mahina. Ang puno ay bumagsak at sa pagbagsak nito, isang malakas na alingaw-ngaw ang pumuno sa buong lugar. Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho, ang kanilang mga katawan ay natutunaw sa hangin na parang abo. At sa isang iglap, wala na silang naririnig kundi ang tunog ng tubig na bumabagsak sa falls.
Hingal na hingal silang lima, halos hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Tapos na ba? Mahina pero puno ng pag-asang tanong ni Jenny. Wala na sila, sagot ni Leo habang tinitingnan ng paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam nila ang liwanag ng paligid. Hindi na ito madilim, hindi na malamig, at nang tigdignan nila ang kanilang mga balat, naglaho na ang itim na marka. Napangiti si Carla habang lumuluhod sa lupa. Tapos na nga. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa falls, dala ang bagong pag-asa na sa wakas ay makabalik sila sa normal nilang buhay. Pero sa di kalayuan, sa ilalim ng abo ng nasunog na puno, may kumikilos. Isang kamay na may mahabang kuko ang dahan-dahang lumalabas mula sa lupa. At mula sa kawalan, isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. Babalik tayo!